Touchdown guys! Dito sa Tan Son Nhat International Airport. Oo nga, nakakatawa. First time natin dito sa area na to. Madami nagtatanong sa atin, kahit doon sa Hanoi pa lang na part, mga nag-PPM, kung worth it daw ba kumuha ng parang fast track. Grabe yung grabe yung temperature change. Tignan nyo guys, umuulan ngayon. Ang lala. Diba? Ang ganda pala ng paligid ng hotel natin. Ito yung bed. O, diba? Ayan yung bed natin. Knowing for its price, itong hotel natin. Tapos ganito kabilis yung internet. Ang lambot. First time natin mag-toilet review, ah. Kano ba? Check natin nga. Diyos ko, sabi ko niya na bibili. Hello guys! I'm back again with another vlog! And for today's video, tayo po ay mag-check out na dito sa ating hotel, sa M Hotel Phuoc. If ever kung hindi nyo pa napapanood, ay panoorin nyo sa previous vlog. And pupunta na po tayo ngayon sa Saigon or Ho Chi Minh. Let's go! We are here na guys sa Phuoc Airport. And ayan yung Grab natin. Di ko pala nasabi sa inyo kung magkano. 136,000 dong yung binayad natin. Actually, dito sa hotel natin may complimentary na free shuttle, ganyan. Kaya lang, hindi kasi natin na-reserve a day before. Nakalimutan ko. If ever pwede nyo gawin yun, ito yung itsura ng airport here. Domestic departures. Ayan, pwede wrap dito. 80,000 dong lang. Let's go! Ito guys, yung ating flight. Itong 1600 na to. So, Ho Chi Minh. 9G1974. San Phuoc. Yung airline natin. Daming tao. Pero matagal pa. Mamaya pa magbubukas 2 o'clock. Wala pang 2 o'clock eh. Yan. Ito itsura ng dito guys, airport. Ayan, dito tayo sa side na to. San Phuoc. Nakalagpas na tayo guys sa security check area. And itong itsura niya. Ang daming kainan dito and hindi crowded. Dito sa Phuoc Airport. Kumpara sa mga ibang Vietnam airport. Urban Market, Burger King, ayan, mga pasalubong, Tingy, Lucky Cafe, Phuoc Long. Ayan. This one. Di pa natin natatry itong brand na to, no? Yan, napakadami guys, shops here. Even here, meron sa kabilang side. Ano naman to? Ang pangalan ito, super generic, cafe and fast food. Ngayon naman guys, if ever kung gusto nyo malaman kung magkano natin nabook to at kung saan, tulad sa mga ibang trips natin dito sa 55 days na Asia trip natin, lahat po yan sa trip.com natin nabook. Kasi para mabilis na lang, i-input nyo na lang ganyan. Though again itong ganitong klaseng proseso, mas okay siya kung sigurado talaga kayo sa travel date nyo, yung hindi kayo magka-cancel or magka-change, okay? Dahil kapag ka ganun, mas maganda direct kayo sa airline para mas mabilis maayos, okay? So number 1 nagbilang. So ayan guys, tignan nyo. So 2,488 pesos po siya from Phuoc going sa Ho Chi Minh Tan Son Nhat International Airport Terminal 3. So this one with 23 kilos na baggage allowance na siya. And alam nyo, matagal na kasi itong nakabook. Itong flight natin na to. And kung titignan nyo guys, ang mura pa niya. 2,488 with maleta. Ngayon hindi na ganyan yung mga presyo. Nag-check ako. So, dahil sa fuel surcharge yun, mas magmamahal na siya a little ha. Kaya kapag ka magbubook kayo, super ahead of time ang gawin nyo. Maikli lang naman yung biyahe, 1 hour and 5 minutes lang. Like parang nagpunta lang tayo ng ng Zamboanga, ganun ba? From Manila. Nakalimutan ko na kung ano yung 1 hour lang ng flight ka sa Pilipinas pagka Metro Manila going to Cebu ba? Or Katiklan? Parang ganun lang. Basta malapit lang. We have now arrived at the International Airport, Ho Chi Minh City. It is now 5 p.m. local time. The outside temperature is 33 degrees Celsius. Touchdown guys! Dito sa Tan Son Nhat International Airport. Parang first time natin dito sa lugar na to. Dito sa airport na to. Hello? Grabe, bago siya. It's giving mall vibes. Oh! Parang first time natin dito.
Oo nga, nakakatawa. First time natin dito sa area na to. Kasi usually yung nilalandingan nating terminal, low ceiling lang yun eh. Ito high. Ay, so happy 54,000 followers sa Instagram. If ever hindi pa po kayo nakafollow, feel free to do so. Ilalagay ko po yung mga user handle natin dito sa screen sa mga social media accounts natin. Basically, mga ibang klaseng version ng videos yung makikita nyo dyan, mga short form at mas mabibilis na mga tips. Ito guys, sa itsura ng baggage claim area dito. Ang ganda, no? Ang aliwalas. Hindi siya yung parang masikip yung vibe. Hindi tulad sa mga ibang airports. And also, tingnan nyo itong guys. Mayroon akong pinost actually kanina lang natin ito finish sa Phuoc na hotel. So mayroon akong binigay na technique dito kung paano makakapag-book ng flight na mura sa abroad, okay? So if ever kung gusto niyo makita yung full na to, nasa Instagram to. Though tinuturo ko naman na dito to sa inyo, sa viatrip.com to ginagawa. Guys, hindi to sponsored Talagang gusto ko lang din makatulong kasi napaka mamahal na mga flights ngayon. So, might as well, itry nyo yun para makamura kayo. Okay? Punta tayo sa kabilang side. Ito yung atin, 7. Ito yung ating flight number, 9G1974, Sun Phuoc Airways. And also, ngayon, share ko sa inyo yung thoughts natin dito sa airline na to. Alam niyo siya yung parang roller coaster yung vibe. Ganun yung na-feel ko sa kanya. And hindi siya ganun parang pag ganun eh. Parang yung pag-landing pababa, hindi yung parang smooth tulad sa mga ibang airlines na nasakyan natin. So medyo natakot ako ng slight. Though mura kasi siya. Alam mo yung nag-book tayo sa mura kahit hindi natin alam kung ano pa man. Basta mura kasi. So if ever, pwede nyo i-check. Isa to sa murang flight from Phuoc. Yung Sun Phuoc. Though pwede nyo din i-consider yung Vietjet na airlines and also Vietnam Airlines, ganyan. And may mga magtatanong for sure since yung mga iba kasi ang ginagawa from Manila tas maglaland dito sa Ho Chi Minh. Madami nagtatanong sa atin kahit doon sa Hanoi pa lang na part, mga nag-PPM, kung worth it daw ba kumuha ng parang fast track or parang express na parang VIP ganyan dito sa Vietnam airports. Ang masasabi ko lang sa inyo guys, kung nagmamadali kayo at hindi kayo willing mag-intay na mga 1 hour ganyan at kung meron kayong connecting flight from international to domestic, basta dadaan kayo ng immigration na ayaw nyo mag-intay ng 1 hour pataas or meron kayong connecting flight na less than 2 hours, kumuha kayo. Okay? Kasi napakatagal talaga ng immigration dito sa Vietnam. I know, madami sa inyo magsasabi niyan, merong pinakamabilis na sigurong na-try natin ever, 30 minutes or so. Basta ganun siya. If ever kumuha kayo. Pero kung okay lang naman sa inyo mag-intay at hindi kayo nagmamadali, kahit wag na kayong kumuha. Pero kapag kami connecting flight kayo via Vietnam Airlines, I highly suggest na kumuha kayo. If ever guys, gusto nyo mag-airport fast track, ito yung ibubook nyo sa Klook. So Ho Chi Minh City, ayan, Tan Son Nhat International Airport. Ang bayad is 1,152 pesos. And another one, this one. Actually, tignan nyo to, mas madaming nagbubook dito. Yung link niyan ilalagay ko na lang sa description para mas mabilis yung mabook. And also, na-try na natin yan before. Kasi before, nag-Vietnam Airlines tayo from Manila, may layover sa Ho Chi Minh, tapos papuntang Da Nang, yung kasama natin yung sister ko. So, fast track tayo nun. Kasi kung hindi tayo nag-fast track, hindi tayo aabot. And actually, napakabilis lang talaga. Wala pang 10 minutes lahat Check-in part, immigration, security check, lahat yon under 10 minutes. Ay, 10 minutes. Oh, tama, under 10 minutes. And siya guys, parang for me, super sulit. Kung for you, super precious ng time nyo, pwede nyo yung i-push. Okay? Nakalabas na tayo guys ng arrivals hall area. So, bababa tayo sa ground floor. Papunta sa ride-hailing pickup location. Okay. Ingat lang kayo sa ganito. Bale, sa 35A, doon yung pick-up point. Ito siya. Wait lang. Ayun na ba? Okay, let's check 35A. Ayun, nakikita ko na sa dulo. Diretso tayo there. Grabe yung grabe yung temperature change. Malapit na kasi tayo sa Pilipinas. So, itong lugar na to, mas mainit na siya kumpara doon sa Hanoi. Ganong level. Doon tayo sa 35A. Ayan na, nakita na natin from here. Lumipat tayo dito sa 45 kasi ito pala yung naka-declare sa atin. So, tignan nyo, parang mall siya guys. Ganda ng airport na to. Tanan! And grabe.
Ang lakas ng ulan na to. Tingnan niyo yung ulap. Tingnan niyo guys, umuulan ngayon. Ang lala. Diba? And also, ang binayaran nga pala natin, 136,000 dong. From there sa airport, going sa hotel natin. Yung hotel natin, nakita natin siya online sa TikTok. Actually, naghahanap ako ng budget hotel. And, nakalimutan ko naman kanina natin nakita to. Kay Alvin ba? Kay Just Got Fed ba? Or what? Pero, parang nagustuhan ko yung vibe niya na parang budget lang talaga. So, White Lotus Hotel yung binook natin. Mayroon ako mga nakikitang iba, mga pinapost ni Shanice, ni Kokoy ba? Ganyan. Kaya lang parang sabi ko, ay, parang medyo pricey siya a little. So, sige din tayo sa budget muna. Kasi mayayaman yung mga friends natin na yun eh. So, show ko sa inyo later. Nakarating na tayo ngayon guys dito sa ating hotel. Ang ganda pala ng paligid ng hotel natin. Nasa tapat lang natin yung Kin Hotel. Yun yung isa sa mga hotel na tinutukoy ko sa inyong mahal na nakita ko sa mga friends natin na vloggers. Okay. So, we're here sa White Lotus Hotel. Ito guys, itsura ng hotel. Tanan, White Lotus Hotel. Sorry, I'm just vlogging. Thank you. Tignan nyo guys, so sa Agoda, 8.2 yung ratings nila. Nakapag-check-in na tayo guys and nakuha na rin natin yung keycard. Actually, hindi na rin tayo sa room. So this one, itong room po na to, nabook po natin siya sa Klook. So ayan. Ito yung ating booking confirmation. So, itong room natin is superior double room. If ever po, if you're interested at magugustuhan nyo itong budget hotel na to, feel free to book it sa Klook or Agoda. Ilalagay ko dito yung mga codes natin. Ayan. If ever, kung saan kayo mas komportable mag-book, go nyo yan. So now, let's do a quick room tour. Bali guys, for this hotel, starting price niya is 2,136 pesos per night ha. Ito yung itsura niya. Actually, pa square type lang yung room natin. So, this one yung door. Sa side naman na to, makikita nyo here yung patungan ng luggage. Dito, may table and dyan tayo mag-work. Ganyan. So, meron po dito, ayan, may salamin dyan. And may pa-TV dyan. Plus, andito yung cabinet. Dito sa loob ng cabinet yung safety deposit box. Ayan. And meron silang pakape. Ayan. Tapos, ito yung toilet. Maliwanag yung toilet niya and merong door yung shower area kaya hindi magiging messy. So this one, hello! And ayan yung bowl. Meron siyang bidet. Plus, ito po, sa side naman na to, ito yung bed. O, diba? Ayan yung bed natin. And meron tayo diyang pa side table there and there din. Tapos, dito may pa-ilaw at saksakan. And andito din yung switch ng aircon. So, dito naman sa side na to, may paupuan dyan, opo. And, ayan, meron silang ganito. Palibreng water. Lovey. Lovey. So, ngayon, i-check natin yung bilis ng internet. Ay, hindi pala tayo nakakonect sa internet. Data pa lang pala to. Wait lang. Wait, yung data muna natin. So, yung Klook eSIM to, guys, ha? O, diba? Yung Klook eSIM yan. So, if ever you're interested, yung link ilalagay ko sa description. So, 130 Mbps ang ating Klook eSIM. Ngayon, tignan natin kung kaya makipaglaban ng wifi nila sa ating eSIM. Bali, basically, yung password nila dito parang pamigay lang eh. Dito, ganyan guys, dito sa Vietnam, kundi mga password, 111111, 22222, ganyan, or ABCDEFG. Dito po ang password 0 to 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And sabi nila, super easy, wifi password. Sabi nga na dun sa front desk. Ayan, so, this is budget hotel. So, sana kahit 20 Mbps lang masaya na tayo. Let's check. Ta-na-na-nan. Okay, it's good. 130 Mbps, nilamangan at dinaig ang ating Klook eSIM. Or actually, parang patas nga lang sila. But at least, di ba, knowing for its price, itong hotel natin, tapos ganito kabilis yung internet, not bad. So, yung download, 133, tapos yung upload, tignan nyo, 171. Approve ang ating wifi speed. Yun, syempre, gabi na. And before tayo matulog, I'm thinking kung kakain pa ba tayo sa labas or magpa-grab food na lang tayo, opo. Madaming mga kainan actually dito sa paligid ng hotel natin, no? Ano yan? Soul Ben. Oh, sikat siya. Daming reviews. Wait lang. The Ox, not only Ox. Le Corto. Ayan. Madaming magagandang reviews din. Do medyo mababa yung mga reviews ng iba dito. Ayan siya. Parang gusto ko magpaano na lang tayo guys. Magpa-deliver na lang tayo kasi we are so pagod for today's video, opo.
Ito ha, take note, yung Grab po dito, pwede kayong sumakay sa parang Grab bike or Move It sa atin, Joyride, ganyan. Pwede din kayong sumakay sa sasakyan and also pwede din kayong magpa-deliver ng pagkain parang Food Panda at Grab sa atin sa Pilipinas. So sa atin, ganun na lang gawin natin ngayon kasi pagod na tayo. So ayan, magkapa-grab na lang tayo dito. Mamili na lang tayo ng food and share ko sa inyo later bago tayo matulog at magpahinga. Okay, so bumaba tayo because papunta na dito yung ating in-order na food. And alam niyo ba, walaan niyo kung anong klase pagkain in-order natin. Thai food lang naman po. Na para bang ang tagal natin hindi pa nakakapunta doon ulit. Pero bumili na muna tayo ng tubig kasi medyo malayo-layo pa naman siya. Mag-stock tayo dito, opo. Maliit lang yung yung palibreng water nila. So labas na muna tayo. Punta muna tayo sa Circle K. Meron nearby, ayan lang Ay, atake. Meron ditong massage dyan. Call? Healthy massage for men and women. Again, ayun yung itsura ng harapan. Kin Hotel, Aquari Hotel. Dito tayo sa Circle K, opo. Let's go guys. Bili na tayo. Ayan. O, diba? Bili tayo ng 2. Stock agad. Ayan. Dasani. Ayan, if ever kung same tayo ng hotel, ito po yung mga stock dito. O, may mga wipes, may mga toothbrush, toothpaste, alcohol, o mga candies, chocolates, pang shave. Ayan, lahat meron sila, opo. Tanan! Here please. Sorry. Come on. Guys, so dumating ni order natin. Grabe, super miss natin siya. Like, super! Guess what? Our favorite Thai food! So, hindi ko muna sasabihin sa inyo. Hulaan niyo muna. In 3, 2, 1. Lock in your answers. Ang sagot po ay Pankropo! Ang tagal kita ni... Grabe yung amoy. Ibinabalik yung mga memories natin sa 55 days trip na to. Ang sarap. Nakakatuwa kasi ang fulfilling. Naiiyak na naman. Nakakatuwa kasi papatapos na tayo sa trip natin na to. And napakadami nating pinagdaanan. At ang saya sa feeling but at the same time nakakapagod. So, cheers with our mineral water. Kain na tayo guys. Wait. Sabihin ko lang sa inyo yung lasa, syempre. Lasang sa Thailand. Ganun lang din lasa. So now, tatapusin ko na muna itong vlog. Abangan niyo po ang mga kaganapan natin for tomorrow. Good morning guys! Hello sa inyong lahat. At ngayon, isang panibagong araw na naman po, opo. And ang gagawin natin for today's video is pupunta tayo sa mga sikat na shopping places dito sa Saigon or sa Ho Chi Minh. And for context lang po, ito po kasing Ho Chi Minh, sikat po ito sa social media sa mga hindi pa nakakaalam na shopping spot for Gen Zs. So, Gen Zs, ibig sabihin yung mga damit is medyo mga street style, ganyan. And also mga ibang type, merong pang clean look, ganyan and so on. Ngayon, pupuntahan natin yon. And I'm so excited to see that kasi ang gaganda ng mga nakikita natin sa TikTok, but parang medyo a little bit pricey ata siya, mga 2,000 pesos per piece, ganyan. Pero tignan pa rin natin kasi sa mga susunod kasi na mga panahon, di ba sinabi ko nga sa inyo, kunyari may mga event invites, ganyan, kung may mga events, ngayon mag-iipon tayo ng damit na gagamitin natin sa mga events na yon. Kaya yun din yung reason kung bakit bumili pa tayo ng isang baggage allowance sa Cebu Pacific, okay? Ito na ang ating Grab. Hello! Yan. Guys, so andito na ngayon tayo sa ating next stop. Bilis na next stop agad. Hindi ako nakapag-into kanina kasi biglang dumating yung Grab. So, 19,000 dong po yung binayad natin. Grab bike yon. So, dito tayo kakain ng ating brunch sa Manmoy. Okay? Kaya, let's go! Ito yung itsura niya. Manmoy, homey, authentic Vietnamese cuisine. Dito tayo dumaan, syempre. Dito mas maganda yung daan eh. Gusto mo yung dito tayo dumadaan pero may mas maganda namang daan. Gusto pa natin dito tayo dadaan sa side na to eh. Ganyan siya. Open sila from 8 a.m. to 10. Hello. Is this a restaurant? Yeah. Here? Okay. Thank you. Come on.
Tignan nyo. Tatler Pest 20 in Vietnam 2025. Top picks. Michelin 2023. Ta-da-da-da. Ayan guys. So, dadalhin tayo ngayon sa ating upuan. Actually, sa mainit na part tayo kasi hindi naman tayo nagpa-reserve. Ayan. So, oh, yeah. For one, please. May fan naman daw sila. Sabi ko, okay, sige. Kasi ang available na mamaya is around 8 p.m. Parang ayoko na kasing, usual pag 8 p.m. nasa loob na tayo. Nasa loob na tayo na ng hotel eh. So sabi ko, okay, sige. Laban na yung, ano na yan, isipin na lang natin nasa outdoor tayo na may ventilador lang ganun. In fairness, ang ganda oh. Yung elevator nila may pag ganito-ganito pang atake ba? Huh? Yan, isa sa loob siguro. Hello! Ay! Tama dito. Dito. Okay naman pala. Di naman pala super duper hot. Oh, okay. Thank you. Tingnan nyo guys yung itsura dito. Tanan! Okay naman pala, hindi naman pala super duper hot. Kala ko naman mainit na nakabilad tayo. For the drink menu, yeah? Yeah. Then the food menu, yeah. Thank you so much. The party booth in the chair Yeah, here. do you accept Visa card? Card? Visa customer, yeah. Okay. Thank you. Tignan nyo guys, unang-una comtam or yung broken rice na tinatawag nila. Kumain na tayo niyan before. Ayun yung mga food nila. Oh my God! Legit na masarap to kasi Michelin to eh. Wow. Daming food options. Okay, thank you. Taray, may pa ganyan no? May pa tissue dyan. So wait lang, ito muna tayo. Mixed rice noodle with pork. 110,000 dong. Spicy and sour seafood noodle soup na parang curry-curry itsura niya. Ayan, 180,000 dong. Teka. Ito, Bantambi. Silky rice noodle, 150,000 dong. Oh, bansiao. Is this bansiao? Parang hindi ata. Ang daming food. Guys, check nyo na lang. Pero 200,000 dong yung ganito. Ayan, mga salads nila. Tingnan nyo, 200,000 dong. Itong fresh na lumpia nila ay 260,000 dong. Dami, guys. Soup nila, super dami. Pero ito yung sasabihin ko lang sa inyo, 200,000 dong. Basically, nag-start siya ng 100,000 dong yung mga presyo here. Omelette with basket clams and deal, 180,000 dong. Oh, it's giving adobo to. Caramelized boneless pork belly and eggs, 280,000 dong. Tapos ayan, may pa veggies sila dito, 130,000 dong. Wala tayong nakikitang rice, hindi yung comtam lang. Ayan sticky rice na parang tutong. Grabe, ay ba nasa Michelin ka, tutong-tutong ang tawag mo dyan. 330,000 dong. Itong ganito naman, 380,000 dong. Ang dami nilang menu I mean food sa menu actually. Not bad. Kaya na lang guys mag-check. Ito, isang wataw naman to. Free range chicken in 5 ways, 1 to 80 dong. I mean, 1.2 million dong yan. So yun, daming food options. So bali guys, umorder tayo ng comtam and also ng pork skewers. And I'm thinking parang peach tea na lang yung orderin natin. This one, 110,000 dong siya. And syempre, papakita ko sa inyo habang inaano natin tong paganito nila. Bihira lang tayo makaganito. Gusto niyo yun? Kasi lagi tayo sa mga ano lang sa mga kung saan-saan lang kumakain, di ba? Pero at least ngayon, nakakasigurado tayong this is approved. The taste is approved for sure. But hindi natin sure kung ay ba hindi siya approved. We'll see. Let's check it later. Diba? Yun siya. Tapos may pa ganito sila. Ito po ay lambanog. Hindi, joke lang. Hindi ito lambanog. Ayun, sarap. Sorry? Sorry. For the fried egg, you have to like how you... Well done. Well done. Well done, yeah. And also, for the drinks, one peach tea, please. Big tea? Cold peach tea. Big tea. The big tea, yeah. No. Coca-Cola? No. Peach tea, Big tea over there, yes.
This one, please. Big cheese. One big Big, okay. Yeah, one next. Thank you. Come on. Yeah. Thank you. Hindi kami nagkaintindihan. Akala ko sinasabi niya malaking. Yung pala yun. Ang sarap nito. Lasa siyang gulaman ba? Perfecto. Dumating na guys yung order natin. So ito siya. Yung pork skewer, ayan yung itsura. So actually this one, naka-cover siya kanina dyan. So meron ditong chopstick. Then dito, meron ditong kutsara. Ito, merong straw here. Tapos ito yung in-order nating peach tea. And actually, kanina black pork sana orderin natin. Pero kasi this one, mas konti daw yung serving nito. Okay? Tapos meron ditong, ayan. Meron ditong sausawan. Ayan siya. Wait, layo nga muna natin to. Ayan siya. So yung chopstick, dito natin siya ilalagay if ever papatong natin dyan. Ito siya. Wait. This one. Chopsticks. Tanan! Yay! Actually, mas nauna pang dumating itong mismong pork skewer kasi doon sa mismong main food natin. So, tikman na muna natin siya. And ang kinaganda sa kanya, wala na siyang stick. Hindi tulad sa Pilipinas, di ba? Kapag nagluluto tayo or kahit saan pa mang barbecue place na merong stick na kasama. This one, wala. Yan. Lalapit ka sa inyo. Ta-da-da-da! This is what it looks like. So, i-dip natin dito. Okay. Ang lambot. Dahil ang lambot niya. Wala akong masabi ang lambot ng pork. Alam niyo ba? Kaya nung una parang black pork ang gusto kong orderin. Dahil sabi kong ganyan. Kasi yung black pork sa Jeju, super lambot. So parang gusto ko malambot. Pero ang lambot din ito. 250,000 long. Isang buong ganito. This one. So mayroon ng pa-gulay-gulay dyan. And also dalawang parang isang malaking ganyan ng barbecue. Manamis-namis. So matamis siya. Juicy. May a little alat. And overall taste niya for me parang siguro mga 9. Pero parang close to perfect eh. Sarap. Pero parang for me nasusarap siyang kainin kapag may rice. Sabi pa cucumber. Binabawi ko na. Perfect siya. Perfect yung skewer na to sa atin. Kasi pinaproseso ko pa sa utak natin eh. Tapos yung mismong sauce niya or sausawan, ito yung itsura. Ito matamis. Ito kasi may halo siya ng tamis at alat. Yung pinaka-barbecue. So, moment of truth. Guys, this pork skewer dito sa Manmoy is Ivan DJ approved. Sarap eh. Sabi ko parang 9 lang siya pero nung inaano ko, okay pala siya, perfect siya. If ever, pwede siya i-try. Okay siya. At gano'n po mga ganito. Ito parang gusto ko siya i-try. Kainin natin. Para magkaroon tayo ng something naman ng gulay-gulay hala-halaman sa katawan natin. Sarap. Ito naman tikman natin. So this one yung peach tea nila. Tingnan natin masarap. Ayun, sarap yan, fairness. Kaya lang merong mga ano, alam niyo yung mga buto-buto. Umaano sa ano, sa straw. Sarap. Eat to sa atin. Ito guys, yung order natin, komtang. So this is what it looks like. So, may sausage dito na half lang. Also, may egg. Yung rice na square yung shape. This one pork to. This one, ano ba to? Nakalimutan ko kung ano to. And ito yung sauce niya. Fish sauce. Hindi ko alam kung ano siya. Tanong nga natin kung ano. So guys, kinakain na natin itong komtang. Okay siya. Pero parang mas masarap yung nakakainan natin sa street nito. Ito kasi parang ano siya eh.
elevated. Ganun yung vibe na binibigay niya. Parang for Comtam, mas masarap yung parang nakainan natin before ng mga nasa streets. Pero yung pork skewers, the best dito. Okay din naman siya kung i-rate nito, siguro 8 out of 10 daw. Lang. Ganun lang. Pero again, don't get me wrong. Masarap siya. Kaya lang, mas masarap yung nasa labas. Okay, so guys, tapos na tayong kumain and napakasarap ng mga food natin, opo. So I think if ever kung pupunta kayo dito sa Ho Chi Minh, magpunta kayo dito sa Man Muay. So ang binayaran natin is 730,000 dong. And yes, expected ko na medyo mahal siya. Though kasi yung quality naman kasi ng food ay talaga namang napakaganda talaga. Ay, napakaganda. Napaka-high talaga. Ano yun, Ivan? High quality. Hindi mo pa ito pinagdigtong na lang. Pero yun, if ever kung pupunta kayo dito at gusto niyo ng something na elevated and something na kakaibang klaseng food na maganda yung ambience sa loob ha. Mas maganda pagka magpapa-reserve kayo. Pero tayo, since sa labas tayo, tapos nag-walk-in lang tayo, okay lang din naman siya. Okay? So, yun. Yung pork skewer is for me, that one is Ivan Vinci approved. Okay, so now magpunta na tayo sa mga ibang pupuntahan pa natin, which is nilista kasi natin. Ito yung mga nilista natin na pupuntahan natin. The Studios, 11 Garmentory, Compound Garment, Roomich, Diyos ko, nabubulol lang sa basa dyan. Tapos ito, Acer Studios, The New Playground. Yung The New Playground na puntahan na natin, but yung the rest, ngayon po lang natin siya pupuntahan. Ngayon, let's go. Guys, so normally hindi tayo nag-vlog sa toilet. Pero ito, kinain tayo ng mismong, tawag nito? Mismong restroom or toilet nila dito. Kasi di ba maghuhugas tayo ng kamay. So basically sabi ko, ano ba to? Paano mo i-figure out? Sabi ko ganyan. Bakit parang kinakain tayo? Tapos ito naman, mouthwash naman yung ganitong default. Kaya naman dito dapat hand wash. Tapos tignan yung buo po. Nakalagay dito, hit the pedal on the floor for the water. So, tinitingnan ko, sa may pedal. Diyan, ang labo ng mata ko. Parang nagko-camouflage. Ito pala yung pedal. tignan nyo. Wait lang. Ayan siya. So, gaganyan. Saka lang siya bubukas. Ayan siya. Nakakatawa. Natawa lang ako sa part na to na parang ba talagang ang daming mga nagbabago sa mga iba-iba. Ang daming mga pakulo nitong restaurant na to. Punta kayo dito guys if ever ha. Bango naman. Parang iba. Yung sabon naman nila dito parang amoy ginger. Kakaiba. Sila lang yung may ganung classic amoy ba? Oo. Gusto niyo yan? Review na natin lahat dito sa restaurant. Ultimo yung toilet. First time natin mag-toilet review ha. Kasi nakakatuwa. Kakaiba. Ayan guys, magpunta tayo dito sa 11 Garmentory. So ayan, first shop na pupuntahan natin. And actually dito na ngayon tayo sa hotel. Mayroon lang tayong ginawa saglit and also ang babayaran natin sa Grab is 59,280 dong. Iisip ko nga sana kung mag-grab bike tayo kaya lang maulan ngayon, opo. Ayun na tingnan nyo. Drizzle. Ganun ang mangyayari. First up guys, andito kayo tayo sa 11 Garmentory. Grabe, napakadaming mga dito, mga motor-motor. Diyos ko po. Yan ang kailangan nyo guys matutunan pagka nagpunta kayo sa Saigon. Baka bigla kayo mabagya-bagya. Diyos ko. Yan ang alam nyo, parang ito 11 Garmentory. Parang naman ang social lang mga tinda ba? Opo. Check tayo sa loob. Tanananan. O, diba? Ito yung mga tinda nila dito, opo. Oo. Tingnan nyo if ever you want. Diyos ko, ang aesthetic naman ng mga suot ng mga tao dito. Samantala, plain lang. Ito yung nakikita nating suot ng mga iba mga TikToker friends natin. If I'm not mistaken, nakita ko to kay Duke Ryzen. Tingnan nyo, 1.2 million dong ang presyo, 1.250. So, ito siya guys. Meron ding mga polo-polo. Kaya lang para namang masyado namang maliit yung size. Oh, in fairness, 650k. Dong. Yung kasi talaga yung parang problema dito sa Vietnam kasi ang papayat ang mga tao dito. Tayo pang XL at large tayo eh. Sa totoo lang parang hindi ko style yung mga damit dito kasi tingnan niyo ang iikli. Alam niyo parang crop top yung level. Parang hanggang dito natin, ganun. Hindi kasi uso ngayon sa mga Gen Z. Kasi note natin yan, lilitaw naman yung natin, yung belly button naman natin, opo.
Ay guys, parang mga ganito yung style natin ba? Tignan nyo, magkano siya? Check nga natin kung magkano. 400,000 dong lang! Tara, bilhin natin dalawang kulay. Oh my God, this is so cool! Guys, ang ganda nito. Magulo lang kasi buhok natin kaya makeup, pero ang ganda niya ng fit. Yeah. Ang ganda! Ang ganda ng mga damit dito. Punta kayo dito, oh. Ito pa guys, isang color. Ayan siya. Ewan ko kung maganda siya sa camera. Pero nagagandahan ako sa kanya in person. Oh, tapos maluwag siya. So, sa mga sinukat natin, itong apat kukunin natin. Itong white, wag na lang muna siguro kasi same lang naman sila nito. And also, kumuha na tayo nitong white na to. I think this is enough. Kapag pupunta kayo dito guys, ito yung brand na nagustuhan natin dito. Devotus or Devotus. Actually kasi dito sa loob ng 11 Garmentory, ang daming mga brands. Okay? So, this one yung nagustuhan natin mga fit. Guys, so this one ang ganda. Plain and simple lang siya, white lang. Tapos ganito yung likod. Di ba mga uso yung ganyan? 594,000 dong naman siya. Guys, itong B brand, gusto ko din siya. Like, look oh. Ito yung lumabas na color sa color analysis natin, di ba? Remember? And ang mura lang niya. Kumpara sa mga iba ha, 390,000 lang. Plain and iba yung tela niya, malambot. Look guys, nakamili tayo. Okay, next stop, let's go. Next up guys, napupuntahan natin ang Das Studios. So if ever kung gusto niyo ng parang clean look lang na mga damit, is dito kayo magpunta. Again, sa TikTok lang natin siya nakita. Dito yung daan, Das Studios, first floor. Grabe talaga dito sa Vietnam, mga ganyan yung nadaanan mo ba? And also, yung mga ganito nila, para yan sa mga motor na nasa taas. Para mabilis pa, oh. Ito, Das Studios. Ito ba? Ay, hindi ito. Kabila. Ayan. This one. Pull? Ganun pala. But push. Okay, so ito siya. Tingnan nyo, ganito yung mga... Oh, di ba? Super clean. Magkano parang mahal? Oh my God, 720,000. Pero ganun din naman. Presyo. Di ba ang clean guys? 760,000 doon yung ganito. Saan yung clean white? Ito. Ito yung nakita natin online. Di ba? Super clean lang niya. Parang itong brown ang gusto kong tignan natin. Kasi wala pa tayong brown eh. Ay, ang cool nito oh. Ganito siya, tas may short siya. Ay, parang gusto ko siya. Ito guys, ang ganda oh. Das Studios. Itong white na to. Though bihira tayo mag-white, pero parang gusto ko lang mag-try ng white na damit para for clean look. Ang ganda palang combination since kasi puro black tayo. Tignan nyo naman, puro black yung suot natin. So sabi ko, okay, parang gusto kong ganito naman tayo ng style. So tingnan nyo, pwede itong pang beach 1.1 million. Diba? That one. Tanan! Next up guys, dito ngayon tayo sa Compound Garment. Let's go! Ito yung mga binibenta dito. Tingnan yung belt pa lang 750,000 dong. May mga cap din. Also for this one, ayan o. This one, 968,000 dong. Kakapal, Diyos ko po. Hindi pang balat natin.
This one, may mga jackets din. 8.6 million. Oh my God, mahal. Yung mga jackets dito guys, 7.6 million. Tapos guys, meron pa dito. Ayun yung isang branch nila. And also, meron dito. Pasok din tayo here. Alam nyo, honest review ha. Ang mamahal. Ang mamahal guys. Puro mga 5.5 million, 7.6 million. Eh, ang binibili lang natin mga 100,000. Guys, ito medyo mura siya. Ang ganda nito. Magkano siya? 790,000 dong. Yan. Guys, pupuntahan sana natin to next. Actually, dito na tayo sa area na to. Ayan siya. Ito pangalan, Roomish L Edition. Kaya lang, nung tinitignan natin ang mamahal ng presyo, yung parang afford naman natin pero hindi siya practical para sa atin. Alam niyo yun? So parang feeling ko mga 10,000 pesos per piece, ganyan, 12,000. Okay, hindi na tayo pumunta doon. Pumunta na lang tayo sa new playground. Pero ito siya eh. UL ay yung the new playground. So maglalakad tayo ng 4 minutes, 270 meters. Next up guys, sa the new playground. Actually, second time na natin dito. Let's go. Itsura niya. Though, hindi na tayo ngayon, makamasaldak tayo dyan. Dito, let's go here. Grabe oh, bungad na bungad sa atin. Polo agad. Ang dami. Dati hindi ganyan kadami dito. Ay, wow. Tingnan niya yung mga binibenta dito. I think dito mas abot kaya ang halaga. Ganong level ba? Tingnan niya, meron din ganyan here. Hello. Ito yung mga usong polo. Sa Gen Z, 650,000 dong siya. Ganun yung presyo. Ito 580,000 dong. Mga ganyan. Parang ito yung polo kanina susut natin. Pero ibang ano siya. 595. O diba, mas mura dito. So if ever kung gusto niyo malaman yung mga dress, 500, 10,000 dong. Ganun guys, usually naman nagsisimula yung mga presyo. But ito mas mura kasi konti lang tela. 190,000 dong siya. Ganun siya. Ay, may ganito tayong polo. Grabe, sa Thailand natin nabili. Rip off. Fairness, magaganda yung mga style dito. Ay! The brown one na hindi sa ating kasya dun sa iba meron dito. Kano siya? Walang mga price. Walang presyo ba? May presyo? Walang price. Kung mahilig kayo guys sa mga bags, oh. Mga iba't ibang style ng bags, meron dito. Iba-ibang brands dito sa loob ng new playground. Ay, ang ganda nito. Kano siya? Walang price. Ba't kano? May mga walang price talaga. Hello. And siya. Sige, wag na tayo dito muna. Presyo eh. Tanan. Ayan naman to. Parang hindi natin vibe yung mga design here.
Ito mga cutesy-cutesy na mga cases if ever you want. May presyo yung case? Anong presyo? Itong bags. If ever kung gusto nyo, magkano siya? Wala din mga presyo, Diyos ko po. Itong brand na to, 30 coins naman siya. Yan yung mga style, mga damit here. Also this one. Ito mga salamin naman. Parang ang ganda. Hala, parang ang ganda. Mahilig tayo sa ganyan eh. Di ba nakita niyo gusto tayong ganyan? Parang maganda tong blue. Kano ba? Check natin nga. Diyos ko, sabi ko hindi na bibili. Kano? Ilang presyo? Hello! How much is this? Fairness guys, ang ganda no? Ano ba maganda? Itong red? Or ito? Parang, ang kulay ba natin red? Parang blue yung type natin, no? We're back na guys dito sa ating hotel room and syempre, ngayon iho-haul ko. Ay, parang ngayon lang tayo mag-haul ng mga ganito, no? So mag-haul tayo ngayon na napamili natin dito sa Vietnam. So guys, again, itong Ho Chi Minh known siya for shopping, lalo na kung Gen Z style ang mga gusto niyong damit. And kung mapapansin nyo, over the past few months, paulit-ulit lang yung sinusot natin. Itong color black na favorite natin na to, yung may zipper sa leeg, yung may rich suit, tapos ibang color lang na ganito. And kung makikita nyo, ganun yung cycle. Kahit meron tayong mga dalang damit, sabi ko ganun, ito talaga yung mga favorite nating damit. And this time, sabi ko, okay, sige, bumili naman tayo para naman, meron naman tayong bagong set of clothes, di ba? So, iba-ibang places natin siya binili. So, this one, binili natin to sa, wait lang, ito sa 11 Garmentory. Tapos ito naman sa Das Studios. This one sa Compound Garment. And this one is nabili naman natin sa The New Playground. Uy, lahat pala nabili natin. Nakakatuwa. So ngayon, dito muna tayo sa 11 Garmentory. Okay? So ito yung medyo madami-dami tayong napamili. Ito yung pinaka-favorite ko sa napamili natin. Kasi gusto ko yung fit niya. Tapos white. Tingnan nyo, ayun yung harapan. Tapos dito sa likod, may nakalagay dito na hindi ko naman nabasa ito noon. Ang nagustuhan ko yung harapan. Meron pala siya sa likod, nakalagay, everyone carries a flame. Though, one, sees it always burns. So this one. Yan siya. So ito po, ang presyo nito is 600,000 dong. Mamaya ko sa inyo papakita lahat ng ito total natin to. Next naman is ito. Di ba? Para kakaiba. Kasi ito yung lumabas sa color analysis natin sa Korea. Ito daw yung color natin. Medyo mga grayish-grayish. This one is 650,000 dong. Yan. This one is plain lang siya. Para sabi ko, bagay siyang i-partner sa black na pants. This one naman is 390,000 dong. So yun. Yun lang yung pinamili natin sa... Ay, hindi. Meron pa pala. May dalawa pa tayong pinamili sa 11 Garmentory. This one, ayan. Gray ulit siya. Kasi, di ba, napapansin nyo, puro black nga tayo. Tapos, nagkukos siya ng init. Ngayon, lalighterhan natin ng onte. Gray. Pero medyo mix pa rin siya ng white, tapos black. So, ayan. This one naman, ito yung itsura niya. Ang nakalagay, ano yung nakalagay? Fear of job. Wala naman tayong fear of job, pero kasi ang ganda ng style, so sige. Ganun yan minsan eh, basta type mo yung pinaka-print at style. 615,000 dong naman to. Hindi nakakatawa, ngayon lang tayo nag-haul ever. Again, ito favorite ko to, isa to sa favorite ko. Ayan, yung red na to. And this one, 400,000 dong siya. So, yan yung nabili natin sa 11 Garmentory. Next naman, dito naman tayo sa Das Studios. Itong Das Studios, medyo mahal dito Medyo mahal dito, pero nagustuhan ko siya kasi sabi ko, parang deserve natin mag-brown. So, this one, ito siya. So, nabili natin sa halagang 760,000 dong. Ganyan pa siya. Ito naman siya. Plain and simple lang, brown lang na ganyan, na may ganyan dito. Di ba? Ganyan lang itsura niya. Para magsimple-simplihan naman tayo. Next,
Ito, isa to sa favorites natin eh. Sa ano naman to? Sa compound garments. So this one, gray siya. Kung napansin nyo, karamihan sa mga pinamili natin is merong grayish na color and super mga light. Wala pa tayong nabibiling color black. I mean, meron dyan, pero mamaya ako sa inyo mapakita. This one is, ang pangalan ng brand na to is Love Yourself. Diba? Large siya, napamili natin. It's giving, alam niyo yung brand na ano yun? Yung sikat na French na brand, na taga-Europe na brand, ilalagay ko na lang yung name dito sa screen. Nakalimutan ko eh. Omi. Nakalimutan ko. Basta yung mahal na brand. Yun, parang mukha siyang ganun. Okay? So ito, makikita nyo to, suot-suot natin siya. Pero hindi siya pang tropical country. Parang malagkit tong isuot pag tropical country. Siguro kapag maglilibot lang tayo sa mall, ganun, natin siya isusuot. Tapos this one naman sa the new playground naman natin ito na pamili. Magkano nga pala natin na nabili? Sabi ko ba sa inyo? This one is... Oh my God, wala siyang price. Walang price tag. Walang price tag. I-check ko na lang sa credit card. This one is color red naman siya. O, diba? Kakaiba. Hindi talaga tayo nag-ano ng black. Itong kulay black. This one naman is... Kano to? 790,000 dong. O, diba? Simple lang siya. Red. Ganyan lang. Ang nakalagay lang sa loob, Gambit. Ay, hindi pala. Gamble ba? So, wala na po yung Gambit. Ayan, Gamble. Pero hindi tayo nag-gamble, ah. Hindi tayo nag-gambling. Bakit ba gamble? Nagustuhan ko lang kasi yung color. So, yun siya. Yun siya, yung itsura. Tapos, nagustuhan ko yung mismong design niya. Tapos, this one, nagustuhan ko din siya because of, syempre, dark color. Yan, yun na. Bigyan nyo na sa akin to. Dark color talaga eh. Favorite talaga natin dark color. So, tanan! Ayan. And this one is 500,000 dong. So, yun lang. Yun lang yung pinamili natin and actually, ayan siya. Tanan! Yan lang yung pinamili natin and I'm so happy sa purchase natin. Ngayon na lang ulit tayo namili ng ganyan kadaming damit. Opo. Usually kasi ang pinamimili natin, puro mga outer na damit dahil puro mga sun. Puro mga snowy yung mga pinupuntahan natin before. Ngayon lang tayo bumili ng mga shirts. Dati puro mga jacket, puffer jacket, mga kung ano-anong uring jacket, ganyan. At least now, mayroon na tayo mga shirts. Okay? So yun guys! Thank you guys so much for watching! Ay, hindi pa pala. Ika-calculate ko pala muna yung ating napamili. Okay? Babalik ako kayo. Inumpute natin sa ating currency app. So, 5,500,048 and 700 dong. Yan ang ating binayaran. So, ang Philippine peso niyan equivalent is 12,816.97 pesos. So, again, yan yung lahat na pinamili natin. O, diba? Not bad. And also, yung mga color niya ngayon ay light na. Though may dark. Pero, it's okay. Diba? Ito yung pinaka-favorite natin dyan. This one. Ito yung brand, Devotus. So yun guys, thank you so much for watching. If ever, kung meron pa po kayong katanungan about dito sa mga shops na to, drop it lang sa comment section. And if ever kung tatanungin nyo din, Ivan, meron ba pambabae? Yes, meron pong pambabae sa lahat ng pinuntahan natin. And for the price range, same lang po yung price range. Unless kapag kunyari parang yung mga tube-tube, 200,000 dong nagsisimula. Pero the rest, mga ganun lang. Tulad sa pinamili natin, kung magkano yung presyo na sinabi ko sa inyo, ganun lang. Kasi ang rule nila doon, hindi nakaseparate yung pambabae at panlalaki. Mix siya kasi unisex daw yan. So basically, itong pinamili natin, pwede din itong pambabae. Lahat doon unisex yung streetwear. Okay? Again, Ivan D. Guzman po. Kung di pa kayo nakafollow at subscribe, feel free to do so. Again, Ivan D. Guzman. So, yun lang. Thanks!